Hindi ko kinaya. Ano nangyari? Bumagsak po yung katawan ko siguro. Nakatrabaho. Payatan ni Kuya Martin. Parang ang sikip sa dibdib panoorin si Kuya Martin na ganyan po kapayat. Kaya hindi talaga kinaya ni Tekram ito maging tayong mga viewers. Sakit panoorin na ganyan. So yun, stop po muna natin just sa heads up lamang po in this video is pag-uusapan po natin itong kalagayan na po ni Kuya Martin ngayon kasi talagang hindi kinaya ni Tekram yung kalagayan ni Kuya Martin. At maging ako parang ang sakit sa dibdib na makita sa Kuya Martin na ganoon na nga po kapayat. Grabe yung pagbagsak ng kanyang katawan. Dati pa lang is payat na si Kuya Martin pero parang normal lang yung kapayatan niya dati. Unlike ngayon na talagang butot balat na nga po at nakakatakot, nakaiyak nga pong tignan ang kanyang kalagayan. Grabe, di ko alam kung ano nangyari kay Kuya Martin pero hindi po talaga normal yung pagbagsak ng katawan niya. So tara po, ipapatuloy po natin ang panonood. Kuya Martin, anong nangyari sa'yo? Kaya pala talagang hindi na siya makakalakad. Namayat siya. Masyadong namayat. Pwede bang lumapit sa'yo? Grabe. Balat na talaga. At inarestahan ako puro ang Hindi ko kinaya. Ano nangyari? Bumagsak po yung katawan ko siguro. Nakatrabaho. Ang payat ko. Nakaiyak tignan si Kuya Martin, no? Nakakaawang tignan. No? Parang wala nang laman. Puro buto na lang siguro at balat. Kuya Martin, kailangan mo lumaban. Laban lang. Basta maging positibo ka lang. Maging maging matatag ka para sa asawa mga anak mo. Nararamdaman mo ngayon. Sumasakit lang yung dibdib ko. Tapos umubo lang ako. Sakit pa yung lalamon ako. Tsaka po pag naglalakad ako malayo, inihingal ako. Kaya hindi na makapagtrabaho. Yung ganyang kalagayan is talagang hindi na pwedeng magtrabaho. Especially yung trabaho kasi ni Kuya Martin is sa palengke. So medyo mahirap po para sa kanya na magtrabaho na ganyan nga po yung kalagayan. At kailangan talaga na pagtuunan ng pansin at ipagamot talaga. Nang sa ganun is maagapan at gumaling at bumalik yung dating katawan niya. Wala, dito na ako sa bahay. Dapat pag pinwersa ako, matuluyan ako eh. Katekram, pasensya na, hindi ko kinaya yung pagkakakita ko kay Kuya Martin. Yung masayang... Alam niyo, yung isa sa pinakamasakit din po kay Kuya Martin, yung hindi niya kayang gampanan yung pagiging ama niya dahil nga po sa kalagayan nga po niya. Especially may mga anak siya, may pamilya siya. So kumbaga, gusto man niyang makatulong sa kanyang pamilya pero hindi nga po niya magawa dahil nga po sa ganyang kalagayan niya. So napakasakit para sa isang ama, sa isang padre de pamilya yung ganoon po yung nangyayari. Yung imbis na siya yung tutulong sa pamilya niya, siya ngayon nga po ang pinoproblema nga po nila dahil nga po sa kanyang sakit. So kailangan talagang gumaling ni Kuya Martin, kailangan niyang lumaban, kailangan niyang manalig sa taas kasi walang ibang makakatulong sa kanya kundi yung ating Panginoon. Kasi lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin, just like sa nangyayari kay Kuya Martin, is mayroong mensahe na gustong ipabot ang ating Panginoon sa kanya.
Mukhang nakita ko dati, ano eh. Five months. Anong buwan yun nung April, naramdaman mo na may problema sa'yo? Nung nagtitinda po kami nung sa Divisoria, tapos pag uwi ko, minom lang po ako ng soft drinks. Pagka inom ko ng soft drinks, nasuka po ako bigla. Tapos pag suka ko po, hindi ko na dugo pala sinuka ko. Then doon na nagsimula. Pero nararamdaman mo ngayon mabigat dito? Ano kaya? Pero dun sa unang... Grabe na, sa loob ng 5 months lang is gano'n kabilis yung pagbagsak ng kanyang katawan. So naramdaman daw niya ito April this year. Tapos after 5 months or ilang mga buwan is gano'n na po kabilis pagbagsak ng kanyang katawan. So ibig sabihin is medyo kailangan or medyo grabe na talaga at kailangan talagang pagtuunan ng pansin. Kailangan ng gamutan, kumbaga. Check-up. Anong sabi dun sa unang check-up? Pneumonia po. Pneumonia. May tubig daw po yung baga, sabi daw. Siguro po sa lalamig, Oo. pawis, tapos biglang nakuulan na sa trabaho, gano'n. O yun nga po yung possible na mangyari nga po. Since sa trabaho nga po niya is nagbubuhat pa ng mabibigat, tapos pawis, ulan, init, ganito, ganyan, medyo lamig pa minsan. So, especially kapag yung pawis talaga is matuyo sa likod natin, is possible talaga na magkakaroon ng pneumonia. Kaya napakadelikado po talagang matuyuan ng pawis yung katawan natin, especially sa likod na part. Ilang taon na ako nagkatrabaho dyan sa Divisoria. Kaya siguro gano'n, bumigay yung katawan. Pneumonia. Tapos yung pangalawang check-up ko, sabi sa akin, at tuberculosis daw po, papunta daw po sa TB pag di ko daw naagapan. Ngayon, biniresitahan ako ng mga antibiotic. Ayun po, iniinom ko. Yun po ang mahirap kung yung pneumonia nga po is maging TB or tuberculosis. Yun po yung mahirap kasi talagang mahirap po kasing gamutin yung ganoon, tapos kailangan pa niyang mapalayo sa kanyang pamilya, sa mga anak niya, kasi nga po hindi pwedeng kumbaga, kasi nakakahawa po kasi yun, especially yung laway nakakahawa, so delikado po talaga. So ipag-pray pa natin na sana hindi aabot sa ganoon nga po na maging tuberculosis nga po yung kanyang sakit, kasi napakahirap na po yung gamutin nun. Ibig sabihin, yung ano mo, pneumonia. Ano bang ano ng pneumonia tsaka TB? Parang mas malala na pag TB na siya. Opo, sabi sa akin ng doktor. Yung pneumonia parang simula pa lang. Oo. Tapos nung check up nung April. Ayun na yung unang check-up ko. Unang check up nung April. So, may ano yata yun, 6 months na gamutan eh. Hindi, 1 week lang po binigay sa akin reseta, antibiotic lang din po yun. Sabi sa akin, doktor, bumalik daw ako. Para sa x-ray, wala akong pambayad eh. Kaya nung nakaraan lang, pa-check ako. Ayun, naubos ko na. 1 linggo na, babalik na lang ako para sa x-ray. Kaso mo, ako pa-x-ray. Kailan yung x-ray mo dapat? Gayon po. Ngayon? Satahan lang po siya ng sa dugo niya, pampatigil po ng dugo. Okay naman po siya, gumaling siya, kaso hindi po kasi namin napaligan yung unang x-ray niya. Tapos ito po, last week lang po, pa-check up kami, antibiotic po, ayun po, tsaka yung Amoxicillin. Tapos 1 week gamutan, after daw po, pa-x-ray ulit siya. Para tignan daw po kung may baga pa daw po siya, para mabigyan daw po ulit siya ng... Ibig sabihin, hindi alam kung may baga pa o... Opo, kaya po pinapa-x-ray po siya. Kailan yun dapat papa-x-ray ka, kuya? Ngayong week
Ayun po ang harap. Hindi, itong week. Opo. By this week po. Basta after 1 week po, pagtapos po nung gamutan niya, para daw po maagapan. Okay pa yung baga niya. Para bumalikin dati mong Kuya Martin. Ang laki niyang binawas ang timbang ko eh. Hindi, malaki talaga. Hindi nga ako Tignan mo yung kamay mo, yung... 42 na lang. Ito na yan, abot na yan Yung mo, Malaki pa yung braso mo. Kaya nga, hindi ako nalungkot ako sobra. Kaya nakita ko si Papa mo si Lolo, dito. Grabe, sobrang nakakalungkot po na nangyari kay Kuya Martin. At imagine guys, napakabata pa po ni Kuya Martin. I believe mas matanda pa nga yata ako sa kanya, tapos gano'n na po yung nangyari sa kanya. Yun nga, nasabi ni Tekram na parang nga daw po siyang si Lolo na yung tatay ni Kuya Martin dati na ganoon din po kapayat. So, ipag-pray po natin guys na sana gumaling si Kuya Martin at bumalik yung dating lakas ng kanyang katawan guys. Kasi kailangan po talaga niya ng prayers ngayon. Kung wala man po tayo maitulong na financial sa kanya, yung prayers po is napakalaking tulong na po yun para sa kanya. So, ipag-pray po natin ang kaligtasan at sana mabalik na nga po sa dating lakas, ang dating lakas ng kanyang katawan. So, God bless po sa ating lahat at bye for now po.